ang Ginoo nga mo balik siya aron pagtigom sa mga balaan. Sa usa ka pagpilo kita alidan sa mahimayahong bisnis sa kasal. Unya kita paglalinon sa pagtagbo sa Ginoo. Pagkatahom palandungon ug magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang dadon ngadto sa iyang puloyan. Siyang suga sa ngatanan dito sa langit nung kasal. Sa Biblia mabasa ta nga mo balik siya, misubang sa silangan o kasadpan. Pagtigumon niyang tanang mga balaan, pagbanhaon ang tuwa sa lubnganan. Unya kita paglalinon sa pagtagbo sa Ginoo. Pagkatahon palandungon ang magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang dadon ngadto sa iyang puloyan. Siyang suga sa ngatanan dito sa langit nung kasal. Matuod ang klawas ta atong makita ug walay laing iyang panihon. Sa mangisak mitago kang Rebecca, ang matuod niyang naong makita ta. Unya kita paglalinon sa pagtagbo sa Ginoo. Pagkatahon palandungon ang magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang dadon ngadto sa iyang puloyan. Siyang suga sa ngatanan dito sa langit nung kasal. Sama man sa kawatan ng pagbalik niya, way mahibalo kunon sang orasan. Pagbantay bayaon niya gikalimtan ka, ang pagbalik sa Ginoo dol na. Unya kita paglalinon sa pagtagbo sa Ginoo. Pagkatahon palandungon ang magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang dadon ngadto sa iyang puloyan. Siyang suga sa ngatanan dito sa langit nung kasal. Amen. Naminaw ta sa pulong sa Diyos nga pagadadon sa atong pastor. Among labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa imong presensya karon ning kabuntagon.
Salamat sa gayon nga imong gihatag sa imong alagad nga magadala sa imong pulong. Salamat o Dios sa pulong nga among pagatun-an karon ning kabuntagon. Panalangini ang imong alagad o Dios og kaalam, because apart from you, Lord, he can do nothing. So, Father, teach us by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Dalago ng Diyos. So, magapadayon ta sa atong pagtuon sa pulong. Ikatulog kini kahigayon sukad sa pagbisita kanato sa COVID-19. Apan wala ta pugni aron simbahon ang buhi nga Dios. Usbunako nga ang gihangyo lamang sa atong gobyerno nga dili usa kita magtigom aron pagtuman sa social or physical distancing nga usa sa mga pamaagi aron atong matubag og masulbad ang problema sa COVID. I believe that every believer who has meditated on Matthew 24 verses 1 to 44, og sa Luke chapter 21, verses 5 to 36. Away siya nga ang COVID-19 pandemic is one of the signs of Christ's second coming. Og tungod niini nga pandemic, the world today is shaken by terrible death and worsening economic condition, especially to the Filipino masses. However, if we go back or we look back from history, in the 14th century, Asia and Europe was visited by an epidemic which we call Black Death. Unsa man kining Black Death? Black Death is defined as a bubonic plague with exceptional virulence and duration prevalent in Asia and Europe, with a heavy toll of about 50 million nga nahitabo sa daghan nga mga katuigan. So we pray that the COVID-19 pandemic will end as soon as possible. And this Black Death was so terrible in that there were families which were wiped out by this epidemic. Walay nabilin sa pamilya ug naay mga lugar nga 50% of the population died. And ang nakasubo kay wala pay medical sophistication nga motambal sa mao nga plague. Sa mao nga natapos ang plague for many decades. Sa first half of the 14th century nga wala gyud
masulbad sa mga doktor sa panahuna. Karon ang COVID-19 has, I think, taxed the world with 147,000 deaths. A very small number. However, we have to pray that this will end as soon as possible, because if it will last long, so it will continue to ravage human lives, and it will bring dire poverty to the people. Ikaduha niini in 1918, adunay epidemic nga gitawag og Spanish flu nga usab ravaged Europe for 1 year, og ang namatay is estimated now to be between 50 to 100 million people just in 1 year. And now COVID-19 affected the whole world with 147,000 deaths so far. So, my dear brothers and sisters in the Lord, I think we need to kneel down in prayer that this COVID-19 will end, or the Lord will end His anger because of the sins of the people in this present world. However, brothers and sisters in the Lord, I will not speak about the signs of the second coming, but instead, I want you to go with me in this review of the truths about Christ's return. So today, I am not concerned so much on the signs, but I will be sharing to you biblical truths about the certainty of Christ's second coming. Nagtuo ako nga si Kristo mubalik. So mao nga ang atong hisgutan karon, mao ang pangutana, andam kana ba sa pagbalik ni Kristo? Are you ready when Christ returns? I believe a great number of people despise this question, but truly and heartily, I beg you today to listen, because this question, andam ka na ba sa pagbalik ni Kristo, or are you ready when Christ returns, is a momentous question for all people. Mabugat o mahindanong pangutana alang sa tanang katawhan. Akong una nga nakit-o gigamit kining pulong nga momentos sa diha nga nagbasa ko sa usa ka libro nga gitituluhan og The Five Secular Philosophers. Og usa ni ining five ka secular philosophers mao si William James, an English pragmatists, who said that questions regarding salvation in Christ and judgments after this life is a momentous question. Why? Mamati man ka igsuon higala. Dili man ka mamati, huna-hunaon manimong tubag, dili nimo huna-hunaon, isalikway manimo kini nga question, but at the end, when God will call us, every one of us, to face judgment,
still you will be judged. So karon ang mauusab nga pangutana is never to be cancelled or ignored. Pangutana nga dili mahimong walaon o dili tagdon. Tungod sa una nga rason, the question is a momentous question. And the third is, this is a question which is relevant for all people at all ages, in all status of life, at all times, and in all places. Tuamang ka sa Greenland, o tamang ka sa Alpine mountains in Europe, still, you will be asked this question, and you have to listen. Why? Because you listen. Whether or not you listen, whether or not ikaw mutubag ni ini, sa uwahing mga adlaw ikaw manubag. Ang tanan manubag bisan pa o dili sila magpakabana. So this question, andam ka na ba sa pagbalik ni Kristo, is indeed a momentous question. Akong sublion mga igsuon, believer man ka o dili believer sa Dios, ang tanan manubag bisan pa o dili sila magpakabana sa maong pangutana. Kining maong pangutana adunay tulo ka sub-questions. There are 3 sub-questions. Tulo ka labing mahinungdanong pangutana may tungod sa pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, which I believe will affect our readiness upon Christ's second coming. Ang una nga pangutana, do you really believe Jesus Christ is returning? Mutuo bagyog ka? Anaa bagyod kini sa imong kasing-kasing, sa imong balatian, sa imong una-una o sa labutan nga si Kristo mo balik? Ikado nga pangutana, kay si Kristo mo balik man, how can a person prepare for Christ's return? How can a person prepare for Christ's return? And siguro a sub-question under this is, why prepare? Ato ka ng tubagon later on. And the third question is, what must ready believers do while waiting for Christ's return? Sa Cebuano, unsa may buhakon sa mga andam na nga magtutuo, samtang nagahulat o nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. So this question is pointed to the believers in Christ. Magsuon kumusta man, unsa may inyong gihimo, tungod kay sigurado man ka o andam naman ka sa pagbalik ni Kristo. What are you doing now? Doing business? Is it bad to do business? No, it's not. Working hard in your academics? Is that bad? No, it is good. But what must we do? Aron ang Diyos malipay sa atong kinabuhi. We can please and glorify the Lord. Let's answer these questions one at a time from God's point of view in the Word of God. So una-una to, ang unang pangutana, do you really believe Jesus Christ is returning? Muna importante, kung saan man mo pagpangandam. Why do you care to prepare if you do not believe that Christ is returning? Kung ang usa ka asawa nga nabilin sa Pilipinas kay ang banat sa
tuan sa abroad, unya nakita, o lain nga minahal sa kinabuhi. Unsa may himuon niya kung makahibalo na siya nga ang iyang bana mobalik na nining bulana. So susama po niya na kung kita nahibalo nga si Kristo mobalik gayod, even if we do not know when, because I believe it is not necessary. The most important thing is, are we prepared? When He comes tonight, tomorrow morning, next week, next year, and so on. Amen. So do you really believe Jesus Christ is returning? This is a very important question. I said, a momentous question. How many possible answers that people can give? Ang una, no, I don't believe. Nga anuman, wa man masulat sa uban nga mga libro, sa Biblia raman na. Okay. So, unsa iyang kinabuhi, walay pagpakabana. Ang uban po, not sure. Not sure. So, uban-uban lang sa sulog. Ingon man to si pastor nga mobalik ang Ginoo, hapit na. Labi na kay na po ni COVID-19. So, manimpat ani. Okay. Igo ka na. Ang ikatulo o ang akong answer is yes. Yes, I believe that Jesus Christ is coming again. My answer, brothers and sisters in the Lord, friends, ladies and gentlemen, may be the best answer. Yet, I beg you to listen and ponder carefully the Word of God. It is the Word of God that will tell us the truth, not your pastor. Number 2, atong i-consider sa daklit lamang ang mga biblical verses or books and verses nga nagkisgot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. At ang unahon ang Matthew chapter 24 verses 30, 42, and 44. So atong basahon mga igsoon, akong pagampo nga anaa kay Biblia o atong ukban ng atong Biblia, aron atong matsuta kung ang akong gibasa karon anaapod sa inyong mga Biblia. Verse 30, at the time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Sa Cebuano, unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao, ug manghilak ang tanang banay sa yuta, ug makakita sila sa anak sa tao nga maabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug sa dakong himaya. This verses is very clear. Dili na ko maghimog exegesis ni any or exposition. Ang gisulti matud pa sa last line, the Savior's first coming was in humiliation, but the second coming will be with power and glory. Now here in the last sentence, they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Meaning to say, the Lord Jesus Christ is surely coming. Sa una niyang pag-anhi was in humiliation. Kay Diyos siya apan nagpagkatao, aron lamang magpakamatay sa krus, aron bayaran ang atong mga sala. Amen, dalago ng Diyos. Apan siyang pagbalik, dili na humiliation, kung dili glorious and powerful
ang atong Ginoong Jesucristo. O sa verse 42, nag-ingon, nagpadayon, therefore, sa na-answer na nga nung, natubag na nga nung mag-prepare ta, no? Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So, mauni siya. Sa Cebuano, busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod, kung unsang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. So, mo ni rason nga kinanglan mangandam ta. Dili ta magpalingla sa mga puyok sa kalibutan. Ug sa verse 44, sa Matthew 24, nagaingon, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. So, sa Cebuano, busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. So, there are two things here. Ang maong tulo ka bersikulo nagsulti nga moabot yun, mobalik yun ang atong Ginoong Jesucristo. O gay dili man niya isulti. Kay matod pa sa Matthew 24:36, only the Father knows. Not even the angels of heaven, not even the Son of Man knows the time of His coming or the end of the world. Ang ikaduha, we are commanded, therefore, to prepare. No, usbunako, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. Sa 44, busa kamo usab kinanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mo kini ang makita nato sa Matthew 24 verses 30, 42 and 44. Ikaduha nga passage sa itong tanawon sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 16. Og atong basahon mga igsoon, I hope you are ready now with your Bible. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. So, katong naadunay mga minal sa kinabuhi, nga miuna na kanato, ayaw kaguol, kaysa pagbalik ni Kristo, matud pa ni ining pulong sa Dios. Nagingon, and the dead in Christ, ang tanan nga nangamatay nga nagtuo kang Kristo, maoy unang banhawan. Amen dalaygo ng Dios. Atong basahon sa Cebuano, ang maong mga bersikulo. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando og tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios. Og mukunsad sumubalik yun, no? Ang Ginoo gikan sa langit. Sumubalik yun ang Ginoo. So, pinaginim nga pulong sa Dios, nga atong gibasa na, ako nagtuo, nga mubalik yun. Okay? And then, maoy unang mabanhaw, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. 1 Thessalonians chapter 4, 15 and 16. Magsuon, kung wala ka makadala karon og Biblia, akong pagampo nga human niini, imo kining basahon aron dili ka makaingon nga nagbinuang raman siguro to sa pastor para mo tuo ko. So, dili pwede. Dili kaya sa usa ka magtutuo nga binuangan ang pulong sa Dios. So, ang pangutana, andam ba kita mga igsuon inig abot ni ining takna?
sa iyang pagbalik. Basin baya, nga igsoon, mga higala, magsigitag paabot, lantaw sa mga signs, abtik ta nga mo ihap ko unsa ni mga signs, unya di ay mahabilin sa pagbalik ni Kristo. Nga naman, kay tingali dili andam, mga igsoon. Ang ikatulo nga mga bersikulo, o hutong sa bersikulo nga atong basahon karon makita sa John 14, verses 2 and 3. O atong basahon mga igsoon, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So, muna atong giawit ka kanina, no? O giawit na kanina. Sa Cebuano, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ni ini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo. Amen. Dalaygo ng Dios, paminaw igsoon. Unsa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga atong gituan nga mo'y bugtong manuluwas. Mobalik ako. Mobalik ako. That's why I believe that Christ is coming again, because Christ is not a liar. Matod pa sa Numbers 23:19, God is not a man that he should tell a lie. Ang atong Dios, ang atong bugtong manuluwas is not a liar. Og siya mismo maingon atubangan sa iyang mga disipulo o mga tinunan o mga apostoles, mubalik ako usay tuyo o kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Maigsuon, kung si President Duterte moani sa simbahan, sa inyong simbahan ug moingon, kamong tanan ining simbahan padton sa Malacañang, no? Kay aduna ko'y piging iandam kaninyo. Dili ka malipay? I think we will be so happy and excited. How about kini nga mga pulong gisulti ni Kristo? Ug kon atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kang kinsa kaninyo, mubalik ako. O kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Maigsoon, I don't have to expose this o to have an exegesis of these verses, because these are to be understood literally. These words here spoken by the Lord is not symbolic or figurative, but it is literal. Ang gikinanglan na lang, abli ba atong mga dalunggan o ang atong mga salabutan, broad-minded ba? O ang atong kasing-kasing andam ba nga mutuhop o mupatuhop sa pulong sa Dios. Dalaygo ng Dios. Okay, so unsa may gisulti ni ining John 14 verses 2 and 3. Adunay mga importante nga punto nga ako lang i-emphasize. Kay adunay mga pagtudlo nga inigbalik ni Kristo, Espiritu, di na makita, and so on and so forth. Okay? Ang una nga kamaturan nga si Kristo, Christ Himself, promised His return. Si Kristo mismo nagsaad sa iyang pagbalik. And therefore, I believe in it. Magsuon, anak kanimong kagawasan, nga mudawat og muto sa pulong, nga si Kristo mobalik. Second, as the verses will tell us, the second coming is a literal
retain. Literal. Dili ni symbolic. And this, aside from the wordings or the words that Jesus used here, we know also that the first return of Christ was literally fulfilled. And there is no reason why the second coming is figurative or symbolic. So he will come literally as stated in the scriptures that we have just mentioned and read. So literal return, nga mubalik siya. Dili figurative, dili symbolic. Ikatulo, the Lord's return will be a personal return. Personal. Di siya mopadala og anghel o kinsaman nga ilis kaniya o pulig kaniya. Parehas karon nga adunay uban natong mga I just say magtutuo nga miingon nga siya ang gipadala na, no? Ilis kang Kristo. I don't think so. Why? The Lord's return will be a personal return. So Christ's return cannot be a figurative reference to some other being. Nga naman, ingon siya, I will come back. Mubalik ako. Wa siya nga, ingon nga na ako'y pabalikon nga representative. Mubalik ako. Or this does not refer to some spiritual experience of a believer. Because the angel said to the disciples when Christ ascended to heaven, sa diha nga misaka si Jesus ngadto sa langit, nga atong mabasa diha sa Acts chapter 1 verse 11, nag-ingon ang anghel ngano nga nagsigi mamugtan-aw ngadto sa langit. Og sa second part sa verse 1 sa chapter 1 verse 11, ingon ang anghel, this same Jesus which is taken from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Personal return. Dili kalagra o espiritu. It is a personal return. Okay? The same Jesus, ang maong Jesus nga inyong nakita, nagibayaw paingon sa langit, mubalik siya in the same manner, in like manner, as you have seen him go into heaven. Acts chapter 1, verse 11b. So, from this verse, it is clear that the Lord's coming will be visible and tangible coming. Again, the angel said that he would retain si Jesus mubalik in like manner as we have seen him go into heaven. They saw him ascend in a glorified body, yet visible and tangible body. Makita o mahikap. Somewhere in the book of Luke, ingon si Jesus, hikapa ako. Hikapa. And that was the resurrected body of Jesus. Therefore, on the basis of Scripture, I believe Jesus Christ will return, will come again. He's coming again very soon. Do you believe? You may or may not answer. You may or may not listen. You may or may not think. But remember, the question is momentous. The question is momentous. We go now to the second question. How can a person prepare for Christ's return? And again, this is important. Labi na sa tanan nga nagtuo nga mabalik siya, og makita nato karon kung kita nga nagpaabot kaniya, mahinamon og malipayon nga nagpaabot kaniya, preparado ba
Kaya naarabay gisulat sa Matthew 24 also. I am not so certain of the verse na nagingon. Duha nga magaling. Ang isa madala. Ang ikaduha mahabilin. Okay? So, pinanglan nga siguraduon nato. How can a person prepare for Christ's coming? Unsaon man sa tao sa pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. So the first question, why should we prepare? Answer, we know not when will Christ return. Matthew 24:42-44. Ikaduha, no, magprepare kay wata kay balo kuno sa siya mo balik. Ang ikaduha is, we are commanded by the Lord Himself. Pangandam kamo. Pangandam, pagbantay kamo. So, usa ta magbantay, kinanglan, andam. Kung ikaw usa ka magbalantay ni adto sa usa ka tori in the Old Testament, naaka sa tower, aduna kay armas daan. Okay? Andam siya kung unsa may mitabo. Number 2, kay gisugo man ni Kristo nga kita magapreparar. God does not command the unnecessary. Basin magsuon, bariwalaon lang nato kini nga sugo. Apan ang Dios nga maalamon sa tanan, the all-wise God will not command something which is unnecessary. Dili kinahanglanon. So bisan pa kadong dili pa andam akong gihangyo nga ikiling ang ilang maigdulungog og maminaw unsaon nga andam maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So aduna ko'y ipaambit kaninyo adunay daghanan nga mga tao. In my 75 years of existence in this world, daghan akong nakita nga kining musunod na kong ipamulong mauilang gisarigan nga pagpangandam. Una, many mistakenly believe that they are ready because they are one, born in a Christian family. Kung sigurado si tatay o si nanay nga muadto sa langit, nga makauban kang Kristo, ako kay anak man, ako kay apo man, muadto po ko sa langit. Dili na tinuod migsuon in the book of 1 Samuel, na ay gitudlong Biblia kanato nga mao si Priest Eli, usa ka pari sa Old Testament. Apan adunay duha ka anak nga mao gani kos siyang kamatayon ug maikos ngano na ilog ang Ark of the Covenants. Dili matinuhuon. Gilapastangan nila ang offering nga dapat unta i-handle with utmost care kay alang man kini sa Ginoo. So dili tinuod nga akong ang imong papa pastor, ikaw nga anak, andam nga musugat kang Kristo. Dili tinuod. Okay? So dili tinuod nga kung ang usa ka tawo na tawo diha sa Christian family, then he is a Christian and he is ready or prepared when Christ comes again. Dili tinuod. Ikaduha nga most common sa akong naebaluan samtang ako nagakinabuhi nining kalibutan na ingon sila, we are certain because we are baptized believers. Gibunyagan naman mi, pastor. So sigurado na mi. Magsuon. Pasilo ako kung ako ning isulti nga direkta. Sige.
Atong dawaton nga ikaw gibunyagan na og katulo. Apan lantaway mong kinabuhi. Palahubog gihapon. Babairo gihapon. Sogarol gihapon. Do you think tinuod nang giingon sa sugilanon nga si San Pedro magdalag hinuktan dito sa langit, niya siya ang nagbantay sa pulan sa langit, dili gina tinuod. Wala gyud isulat sa Biblia. Kung naamay mo sugat kanato, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Dili tinuod. Why? I am just saying it is contradictory to the fact. If you believe that you are going to heaven or you are prepared to meet Christ because you are baptized, then I tell you, adunay palahubog nga mato sa langit, adunay sugarol mato sa langit, adunay babaero nga mato sa langit, adunay bakakon nga mato sa langit. Revelation 21:8. Usa sa mahiagom si kadong kamatayon nga mao ang spiritual death, mao ang mga bakakon. So ato nang una-unaon pag-ayo. Wala ko maingon nga ang usa ka believer dili bunyagan, dili bautismuhan. Apan ang pagbautismo maoy positibo nga deklarasyon nga ikaw nagatuo kang Kristo og nahimo kang anak sa Dios, nahimo kang bag-ong binuhat, og sa diha nga ikaw bunyagan sa mga giugasan ang imong mga sala, gilansang ang imong dangat kinabuhi, og nabag-o na ang imong kinabuhi. Mga igsoon, let's ponder these things. Naibasin ba ya gula tay absent sa simbahan? Pero wa ko tay absent sa bulangan. Ikatulo, nagtuo sila nga muadto siya sa langit, musugat kang Kristo tungod kay membro sila og usa ka relihiyon nga matud pa maoy gitukod ni Kristo. Tinuod, mangutana ko, simple nga pangutana, aduna ba'y relihiyon nga gitugod si Kristo? Basig mayong kanako, Pastor, wa day ka kabasa sa Matthew 16:18. Nakabasa. Sobra na sa gatos ka bisis kibasa nako. Apan unsay naa sa Matthew 16:18. Nag-ingon si Jesus, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Wa sa mingon, I will build my religion. Basa pag-usab, basa ang ma-exposition sa mga bersikulo o exegesis kung mayong naabay nag-ingon ng gitukod ni Jesus Christ on the basis of Matthew 6:18 is a religion. Ingon siya, tukuron ko ang akong simbahan. Ang gitukod ni Kristo mong simbahan. Kinsa ning simbahan? Ang original nga Grego nga pulong sa English nga church is ecclesia or ecclesia. I am not so sure about the pronunciation because I'm not master in Greek. But it is this, either ecclesia or ecclesia. Meaning to say, the called out ones, ang mga tinawag, diha kang Kristo, pinaagi sa pagtuo kaniya. So kitang tanan, nga nagtuo kang Kristo, member sa simbahan ni Kristo. So I do not care what religion you belong. Sa ako nang gi-emphasize sa daghan nga mensahe nga akong gipaambit sa daghan lain nga dapit. I always emphasize, I don't care what your religion is. Ang pangutana, mituo o gidawat na ba nimo si Kristo nga manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. So unsa may mo relihiyon, you can come to me. We can eat together. We can talk together. We can enjoy together. Enjoyment which will please the Lord. Wala ko'y prejudice.
But the only thing, as far as the Bible is concerned, now we should not miss is Jesus Christ. Ingon si Kristo sa John 15:5b, apart from me, you can do nothing. Ikaw pat, adunay moingon nga, buutan pa man kunin mo, pastor. Mangyatagon pa man kunin mo, pastor. Meaning to say, living an upright life will prepare us to meet Christ when He comes. That means good works. Living an upright life means good works. Unsa ka maayo ang imong maing binuhatan? Kung mutanaw ka sa daang tugon sa Isaiah 64:6. Unsa may gisulti sa Ginoo as far as salvation is concerned. As far as coming to God is concerned. Unsa gisulti sa maong bersikulo about our righteousness, about our good works. Ang atong pagkamatarong sama sa mahugaw nga trapo, mga igsoon. Sa ato pa, pastor, way kinahanglan ang good works. Kinahanglan apan dili aron maluwas ka. Kung dili ang may binuhatan gikinahanglan nga maoy bunga sa imong pagtuo sa imong kaluwasan. Diha kang Kristo. Okay? Therefore, none of these things that we have mentioned will prepare us for Christ's return. Born into a Christian family, baptized believer, members of a religion, adunay baayong binuhatan, buutan kaayo, nagtuman sa mga sugo, manggihatagon, and so on and so forth. And then there is one man in the Bible which we call the rich young ruler. He was so upright. Buutan kaayo. Apan, gingnan siya ni Jesus, you lack one thing. And what is that? One thing lacking? Wala niya mahala si Kristo. Wala siya moto ni Kristo. Kung di og musalig kang Kristo, dito siya musalig sa iyang kadato. So motong giingnan siya ni Jesus. You lack one thing. Kulang kang kaubusa ka butang. Pauli, o ibalik ang imong kabtangan. Ang tanang kabtangan, o kumaniana, balik, o sumunod ka na ako. Unsay action sa risyang roller? Nag-uol, masulubanon nga mitalikod. So the next point here is, therefore we can prepare. Kay ingon man ang Dios nga kita mangandam, so naadi ay pamaagi sa pagpangandam. Because God would not command the impossible. God would not command the impossible. So mao nga ang Dios maoy naghatag kanatog dalan aron kita mahimong matarong o mapasig-uli diha kaniya. God has prepared a way to be right with Him. Ang una nga pamaagi o dalan, Jesus, He sent His Son to earth. And He died. Nagpakamatay siya alang sa atong mga sala. Jesus died to pay for our sins. John 19:30. Nagingon siya, Titilistay. It is paid for. Natapos na. Natapos niyang misyon sa pagluwas kanato. Iyang gibayaran ang atong mga sala. You can also read Romans 5:8.
God demonstrated His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. O dito sa 1 Peter 3:18, nagingon nga si Jesus namatay. Ang matarong alang sa di matarong. Namatay sa makusa, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ikaduha, wa lang siya mamatay. Wa sa magpabilin sa lubnganan kung dili atong last Sunday atong gisaulog ang iyang pagkabanhaw. He rose again from the dead and offering salvation for those who believe. Og nag-offer siya og kaluwasan sa tanan nga motuog kaniya nga atong mabasa sa Romans chapter 10 verses 9 and 10 and 13. So, balik na to. How can we prepare to meet Him? We can prepare to meet Him by faith. Makapangandam ta sa pagtagbo kaniya pinaagi sa pagtuo kang Kristo nga manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Magsuon ning bahina ako paambit og jutay bahin ni ining pagtuo. Kasagaran sa katawhan karon ning kalibutan ug bisan pa kaniadto sa daang tugon. Ang tao naga tuo nga ang kaluwasan buhaton niya. Pero akong ipaambit kaninyo ang John chapter 6 verses 27 to 29. Sa diyang nahuman ang pagpakaon ni Kristo sa 5,000 ka mga tao, og daghanang nga busog, og adunay 12 baskets na leftovers, daghanang sunod kaniya. Apan sa diha nga nakita nila si Jesus, gisultian sila sa atong Ginoong Jesucristo. Nangita kamo kanako kay nangabusog kamo. Apan wala mo makasabot sa kahulugan sa milagro. Busa sa verse 27, tag-ingon si Jesus, paning kamuti ang makaon nga dili madunot kung dili moatod kaninyo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala man si Jesus ganita maning kamot ha og material things. Pero iyan ang gisulti sa mga Hudiyo nga ang sentro mao ang mga butang nining kalibutana o wala nila pasidunggi ang Dios. So mao nga ang mga intelente nga Hudiyo sa nagpag-ingon ni Kristo, paning kamutin ninyo ang makaon nga dili madunot kung dili kadtong makaon nga mulungtad ngadto sa kinabing walay katapusan. And I believe the Jews were so intelligent, they understand what we mean by kinabing walay katapusan, which means karon kaluwasan. So mao nga sa bersikulo 28, ang mga tao nga intelihente nga mga Hudiyo nangutana kang Kristo, unsa may among buhaton aron pagbuhat sa buluhaton nga buot sa Dios nga among buhaton aron makabaton og kinabing walay katapusan. Ang tubag ni Kristo nga naa sa verse 29. Believe in the one whom the Father has sent. Tuohi ang gipadala sa Amahan. Believe in the one whom the Father has sent. Maigsuon, unsa may buti pa sabot, unsa gisulti ni Kristo sa mga Hudiyo. You don't have to work for anything. Ang inyong trabaho mao nga motuo sa gipadala sa Dios nga Amahan. Ang pagpreparar migsuon aron kita andam sa pagbalik ni Kristo, mao nga kita motuo kang Kristo nga manluluwas og Ginoo sa atong kinabuhi. Pagtuo nga gikan sa kasing-kasing
Dili pagtuo sama sa gisulti ni James sa James 2:14 nga usa lamang ka profession of faith. Dili tinuod ka pagtuo. Unsa may resulta sa profession of faith, walay maayong binuhatan nga mo resulta. Ug matud pa ni James, ang maong pagtuo patay. Ang gisgutan ni Jesus Christ din iniining bayina sa kasulatan, maong pagtuo nga makaluwas, saving faith. Usa ka kinisingkasing nga pagtuo nga si Kristo lamang ang bugtong manuluwas. Walay lain nga makaluwas kung dili siya lamang ang atong bugtong manuluwas. Amen. No other Savior. So mao maigsuon nga sa diha sa panahon ni Apostol Pablo ug ni Silas sa Philippians chapter 16. Sa diha nga nabilanggo si Pablo ug si Silas, unya naglinog ug nakulbaan kaayo ang jailer. Ug atong lakturon, miabot nga nangutana ang jailer, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Sa verse 31 of Acts chapter 16, si Apostol Pablo ug si Silas mitubag, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas, lakip ang imong panimalay. Kung maadto ka sa taga-Epeso, sa Epeso 2:8-9, nag-ingon po ang maong kasulatan, for you have been saved through faith. You have been saved kay kinaagi sa pagtuo kamo naluwas tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Gasa kinigikan sa Dios dili kini inyong hinumuan aron walay usa nga magapasigargo. Magsuon ang pagprepara o ang pag-andam sa pagbalik ni Kristo. Mao ang pagtuo kaniya nga siya lamang ang bugtong manuluwas. Walay laing manuluwas kundi siya lamang. So, sa mga huna-huna, sa daghanang nga katawhan karon, salvation is buhatan. But the Bible teaches clearly that salvation is done. Human na ang kaluwasan. Mohinungdan nga atong Good Friday, nagsaulog ta sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, kay namatay siya tungod sa atong mga sala. Ug ang iyang kamatayon, bayad sa atong kasalanan. Ug ang atong mga sala, ginluan sa iyang balaanon nga dugo. Ug atong unang Domingo, atong gisaulog ang pagkabanhaw. Kay wala si Kristo magpabilin diya sa lubnganan, kung dili iyang gibuntog ang gahom sa sala, o gibuntog niya ang gahom sa kamatayon. Busa, kinsay makauban sa pagbalik ni Kristo? Atong balikon pagbasa ang 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 to 17. So mo kini ang pulong sa Dios maigsuon sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 14 to 17. Og ang pulong sa Dios nagaingon, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon og dad-on sa Dios. Uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ayo claim ti migsoon. Kinsay dalhon uban sa Dios? Kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. So ang pagpangandam migsoon sa pagtagbo sa atong Ginoong Hesukristo siyang pagbalik mao ang pagtuo. Pagtuo nga makaluwas kay tinitinuod. True faith is belief in the mind and also belief in the heart. Nasabtan nimo o mituhop sa imong kasing-kasing. Verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una kiniadtong nangamatay na.
Unya mabati ang singgit sa pagmando ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mupunsad ang ginogikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Amen, dalaygo ng Dios, no? Maigsuon mo kini ang pulong sa Dios. Dili kini pulong ni Pastor Puyos, no? Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Maigsuon ang pangutana karon, nagtuo ka ba kang Kristo? Dalaygo ng Dios. So sa mitabo sa mga buhi pa nga magtutuo sa pagbalik ni Kristo, pananglitan mo yung gabi, tungang gabi mo balik si Kristo. Ang verse 17, nagapadayon sa pingon, unya kita, nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon, uban kanila didto sa mga panganod, aron pagsugat sa Ginoo. Aron pagsugat sa Ginoo. Bayawon, ang mga nangamatay na sa pagbalik ni Kristo, banhawon. So, lain nga pulo maigsoon na, banhawon. Apan katong buhi pa sa pagbalik ni Kristo, bayawon. So, maunga kung ang bana, wala, og dili andam, ang asawa andam, sa pagbalik ni Kristo, kung mabalik itong gabi, og sila nga tulog silang ilang mga katre, may bulong ang bana. Nga tingali paghikap niya siyang tapad, wala niyang asawa. Nga naman, kay mikuyog na kang Kristo. Busa mga bana, pangandam yun. Basin mabiyaan, mabilin ka sa dihang mo balik si Kristo. Di kami ngaon si mga asawa. So, unsay mga punto ining versikulo 14, 15, 16 o 17. Ang unang punto, banhawon og dadon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Kadtong nangamatay di ay nga wala magtuo kang Jesus, unsa may mitabo kanila. Maghulat sila sa gitawag og Great White Throne Judgment nga makita nato sa Revelation chapter 20, 11 to 15. Chapter 20, 11 to 15 of the book of Revelations. That is the great white throne judgment or the last judgment. Mabilin sila dito sa lubnganan kay dili sila andam sa pagsugat kang Kristo. Ikaduha nga punto, unang mabanhaw ang nangamatay nga nagtuo kang Kristo. So, ayaw, dili ta mag-uol. Sa atong mga milad sa kinabuhi kami taliwan na. Apan akong isulti din niya ang kamatuuran. Ang kahimtang sa kalag sa tao o sa tao, sa dihang siya, kuhao na sa Diyos ng kalibutan na, mao ang kahimtang sa sa pagbalik ni Kristo. So wala na'y promotion sa lubnganan, wala na'y demotion sa lubnganan. Kung unsang imong kahimtang, mausap ang kahimtang sa nangbalik si Kristo nga naman, ang Biblia sa Hebrews 9:27 nagaingon, for it is appointed that man once to die and then the judgment. Ikatulo, bayawon ang mga buhi pa nga nagtuo kang Kristo nga masug Ginoo. Okay? Busa ang tinuod nga pagtuo kang Kristo mao'y bugtong paagi aron makaandam sa pagbalik ni Kristo. Ikatulo, shortly I will go over this. What must ready believers do while waiting for Christ's return? What must ready believers do while waiting for Christ's return? Akong ihatag kaninyo nga bersikulo because I am losing time and I believe basin og nagduka na mo diya sa inyong mga balay o mibukot ng uban sa habol. No, kay gilaayan na. Kay miabot na ko sa kauras maigsoon. Sorry kayo maigsoon. Ako ihatag kaninyo ang Titus 2:11 to 14 with 1 John chapter 3 verses 1 to 3.
Okay? Ako basahon sa dali lang kaayo. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa mga kinabuhing dautan o kalibutanong kailibgon. Ikaduha, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapilugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Then, unsay buhaton sa mga ready believers? Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios o manluluwas nga si Hesus Kristo. Ay kalimti ang verse 13. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang bot ipasabot. Atong basahon di ay ang verse 14 kay kinahanglan kayo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan og paghimok kanato nga putling katawhan. So gihimo ta ni Kristo nga putling katawhan. So unsa may atong kinabuhi samtang magpaabot ta sa balik ni Kristo? Kinahanglan magmaputli kita sa atong pagkinabuhi. Pastor, imposible man na. Nining atong kalibutan karon. Atong giingnan kaganina nga God will never command the impossible. Kay gisugo sa Dios karon klaro nga kita magpaputli. I don't think God is giving us an absurd command nga dili kaya. Kaya by the grace of the Lord. Kung ikaw ra walay grasya sa Ginoo, walay kusog ni Kristo ug sa Black Espiritu, I think you will fail. Sa sunod nato nga topic, victory in Jesus Christ, I will tell you why madaugon kita. Okay, sa 1 John chapter 3 verse 3, kamo ni bala sa verses 1 and 2. Og ang tanan nga nagbaton ni ini nga paglaom, unsay paglaom? Nga mobalik si Kristo. Og ang tanan nga nagbaton ni ini nga paglaom diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga si Kristo putli. So dili bimbingon diha pataka man ka pastor, ikaw putli. Maigsuon ang pastor dili mo oy standard of purity. It is our Lord Jesus Christ, because it is He who can make us pure as we obey His command and ask for the strength of the Lord and the power of the Holy Spirit as we live day by day obeying His will. Amen. Dalago ng Diyos. And then, ikado nga function. Simple rin unang function sa magtotoo. Magputli sa atong kinabuhi. You like to live holy lives? Ato nang tabagon unya sa diha nga ang atong topic about holiness. The last, 2 Timothy chapter 4 verses 2 and 3. Or 1b, verses 1b to 3. Na tungod kay mubalik man siya aron paghari. Again, mubalik si Kristo aron paghari. No? Tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko kamo, pagpugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Daniha, badlunga, dasiga, og tudloi, uban sa pagpailob ang mga tao. Kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Iuban usab ang Matthew 28:19 and 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them
how to obey all that I have commanded you. And I will be with you until the end of the age. So, sa ikaduha, isangyaw ang mga yung balita. Pastor, isikyo man, di matakalakaw, inighuman sa COVID-19. O karon sa atong mga balay, kung naapay di magtutuo, atong paambiton. Atong basahon ang Biblia. Kaya ang Biblia mo'y magatudlo. So, ang mga magtutuo, adunay duha ka, importante. Napay daghan, kini ang labing importante. Nga buluhaton, samtang magpaabot ng Kristo, ang una, magkinabuhi og putling kinabuhi, o ikaduha, magpaambit sa kaluwasan. Diha sa pagtuo kang Kristo. Conclusion. Therefore, what are the relevant truths we learn today? We learned from the Holy Scriptures that Jesus Christ will surely return. Bubalik yun. Number 2, it is not necessary to know when Christ returns. Although, mas nindot po kay baluta sa mga signs. Pero dili necessary. What is necessary is that when Christ returns, bisan kanus we are ready. In the midst of any calamity, in the midst of any pandemic, or whatever it is, we are ready. So we will not wait for the signs. Og mingunta, hapit na tingali. Kung dili, hapit og dili, kinanglan andam kita. Kay wala ta masayod kung kanus ang mabalik atong Ginoo. Okay? Ikatulo, we believe that Jesus is the prophesied Savior, that Jesus is the crucified Savior, Jesus is the risen Savior, and Jesus is the returning Savior. Are you ready for the Savior's return? He is not coming to save us, but He is coming to bring us into glory. Remember, the title page, or the question in our title, is a momentous question. Amahan, salamat kayo sa imong pulang. Salamat sa akong makagsuunan og sa tanan nga nagapamati nining pulong sa Dios. Nasaydo ko, amahan, nga wala gid namo matukib sa tinuray ang imong pulong. Apan salamat, amahan, tungod kay pinaagi sa among gitun-an karon, klaro nga nagsaad ang atong Ginoong Jesucristo nga siya mubalik. Og siya nagasugo kanato nga kita mangandam siyang pagbalik, tungod kay wala kita masayon kanus siya mubalik. So Father, it is my prayer nga kaming tanan karon ma-encourage, so Father God, nga kalimtan unsa man ang mga suliran, kung dili sigurado ang pagtuo nga makabuntog sa kahadlok, bisan pa sa hulga sa kinabuhi karon, pinaagi sa COVID-19 and other diseases. Pagtuo nga bubuntog sa kahadlok diha sa kawadon, tungod tinasayro ko, Ginoo, nga karon ni mga takna aduna nay mga panimalayo nga naglisod na gani paglungag sa ilang pagkakanon katulusaw sa kaadlaw. Yes, O Father God. Sorry kayo, Lord, nga wala mi makatigom og sapat og igo nga mga resources nga sa diha nga moabot kini nga klase nga katalagman, andam kami. So Father, akong pag-ampo nga dili na kami mag-blame sa among isig ka maigsuon o isig ka mga silingan o katawhan, di lamang sa Pilipinas kundi sa tibok nasod nga naglisod kung dili. Amahan, kung aduna mi katabang, O Dios, we will have the heart to share to them. Yes, O Father God. Nasayda ko, amahan,
nga aduna na ko'y mga kaparyentihan, di lamang din sa Iligan City, kung dili bisan pa sa Bukidnon and other parts of the country, nga karon nagsagubang na sa kalisod. So, Father, akong pag-ampo nga bisan pa ning kalisod, mailhan nila si Kristo, nga manluwas og Ginoo sa among kinabuhi, og aron kami andam sa diyang mubalik si Kristo. Yeso, Father God, salamat o Dios. Dining kay gayunan nga gihatag nimo sa imong alagad nga paambit sa imong pulong sa kamatuoran nga anaa sa imong pulong. Father, we praise you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Dalago ng Diyos. Dagan kayong salamat no, nadungog na nato nga kung kita adunay pagtuo sa tong Ginoong Hesukristo. Sigurado na gyud nga kita mag-abot, mag-reunion ta dito sa langit. Dito sa langit wala nagi mga problema. Walay COVID dito. Kundili lunlo na mga kalipay ang atong maangkon. Kay naaman ang atong Ginoo, kauban nato dito sa langit. Atong awiton dito niya sa langit. Ang kaluoy niya o gugma ni Jesus awiton ta. Kayon niya sa kalangitan may inandam nga dapit. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon. Uyog man kang Kristo isigitang pagdaon. Samtang sa pagpanaw nato daghang mga kalisod. Kung matapos na ang panaw, ang kasakit mawala. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon. Kuyog man kang Kristo isigitang pagdaon. Pagtumanong sugo niya o siya lagarunta. Kung makita na si Kristo, may pahulay na kita. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon. Kuyog man kang Kristo isigitang pagdaon. Padayonon ng pagkabot sa giyan ng nga ganti. Kayang katao ni Kristo o nyaman masudong ta. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon. Kuyog man kang Kristo isigitang pagdaon. Ditoon niya sa langit o pagkamalipayon tagayon. Kuyog man kang Kristo isigitang pagdaon. Amen. Magampo ta. Salamat kay Amahan sa mga pulong nga among nabati. Kung nadawat namo, nasayod kami Amahan nga kami gayon. Adto gid sa langit. Salamat usab nga kami andam na. Preparado na kami sa tanang higayon. Kung ikaw mubalik, anytime nga bumalik ka. Karon unya
ug sa uban pang mga adlaw. Ikaw Ginoo, kanunay naga-prepare kanamo og mansion, lugar, lawak diin kami amahan. Magakalipay kauban kanimo. So Father God, salamat kaayo ning kahigayunan. Again, Lord, aming itugyan kining tanan diya kanimo. Sa ngalan ni Jesus, nga among manuluwas. Amen. Amen.